Devotion natin patungkol sa Sex and Purpose series po ito na ginagawa natin ngayon. No? I hope marami po kayo matutunan dito sa series natin na ito. Dito po sa devotion natin na ito, binigyan din po natin yung tatlong purpose, tatlong layunin ng Diyos patungkol sa sex. Tatlong P po iyon. Number 1, pleasure. Number 2, procreation. And number 3, praise. So, hindi po totoo na may mga paniniwala po kasi na ang sex daw po ay for procreation lang. Ibig sabihin, para lang dumami yung mga anak, para magkaroon ka lang ng baby. Pero yung sex itself, it should not be pleasurable. Kumbaga, that's something shameful. O kaya yung sex, ano yan? It's not meant for pleasure. Talagang procreation lang, magka-baby ka, that's it. Pero yung sex, something dirty. May ganun po yung mga paniniwala yung ibang tao. Pero sa Bible po, yung purpose ng sex is pleasure. Kasama po talaga yung pleasure. Pangalawa, procreation. Pangatlo, praise. Pagpapasalamat sa Panginoon. Now, kung sabi ko nga dito sa devotion natin na ito, kung mga maliliit na bagay, pinagpapasalamat natin, like katulad ng pagkain, pinagpapasalamat. Pag kumain ka ng ice cream na masarap, pinagpapasalamat sa Panginoon. How much more yung pleasure ng sex? We have to thank God for it. Now, meron po akong verse na ipinakita sa inyo about Proverbs chapter 5, verse 18 to 19. And then 1 Corinthians 7, chapter 7, 2 to 5. Ito po ay gusto kong bigyan ulit ng diin, no, na kung ikaw ay single, hindi mo rin mapigilan yung sarili mo, mas mabuti na mag-asawa na, no? Kesa sa pumatol sa, hindi mo asawa. Dito po sa Proverbs chapter 5, patungkol po ito sa prostitute. And then, ang advice ng magulang, mag-asawa ka na. Imbis na enjoy mo yung prostitute, enjoy mo na lang yung asawa mo. Dito naman sa 1 Corinthians chapter 7, 2 to 5, ganun din yung konteksto niya. Ang daming tukso kasi sa Korinto. Sinasabi ni Apostol Pablo, mas mabuti mag-asawa na lang kayo kaysa mahulog pa kayo sa tukso. Maraming mga temple prostitutes doon sa Korinto. Now, sinasabi ni Apostol Paul, imbis na pumunta ka ron, mag-asawa kayo and do not deprive each other. Huwag niyong pagkaitan ang isa't isa. So, talagang yung purpose ng sex is pleasure, procreation, and praise. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 7, verse 3 and 5, the husband should fulfill his marital duty to his wife, likewise the wife to her husband. So sabi po rito, the wife does not have authority over her own body but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body but yields it to his wife. Ano pong sinasabi ni Apostol Pablo rito? Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time so that you may devote yourselves to prayer. So ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, yung mag-asawa, you have to serve each other. Paglingkuran nyo yung isa't isa in terms of sex. Do not deprive each other. Kasi yung babae, hindi mo pagmamayari yung katawan mo, yung lalaki, hindi mo pagmamayari yung katawan mo, pagmamayari yung isa't isa. Merong mutual ownership. Yun yung tinatawag nating conjugal, no? Pati yung katawan ng partner mo ay conjugal din. Sabi dito, ang linaw po rito, the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. Sa Tagalog po, sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan kundi ang asawa at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Ibig sabihin, ganun ka-intense yung union ng mag-asawa. So, dito po ay ini-encourage ni Apostol Pablo kaysa sa mahulog sa magkasala, doon na lang kayo within the boundary of marriage and have lots of sex, no? And preferably have lots of babies. Mas maganda yan kung may kasama na rin mga babies, no? And then, again, sex is for praise. Pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Nawa, lahat ng gagawin nating activities ay magdulot ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Yun lamang po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.